At kaugnay pa rin sa pagpapauwi kay Mary Jane Veloso, kuha naman tayo ng latest mula sa Jakarta, Indonesia sa ulat on the spot ni Emil Sumangil. Emil? Rafi, all systems go na para sa pagpapauwi kay Mary Jane Veloso mula rito sa Jakarta, Indonesia. Narito ang aking report. Alas 12 ng tanghali dapat ang itinakdang press conference dito sa Jakarta para i-brief ang media sa gagawing pag-turnover ng Indonesian government kay Mary Jane Veloso sa Philippine authorities, pero naiba ang schedule. Gagawin na ito alas 8 ng gabi, 9 o'clock oras dyan sa Pilipinas. Sa airport ito gagawin at inaasahang dito na rin ito turnover si Mary Jane Veloso sa mga opisyal ng Department of Foreign Affairs, Bureau of Corrections at National Bureau of Investigation. Dumating na rin dito sa Jakarta si Bureau of Corrections Director General Gregorio Katapang. Siya ang mamumuno ng Oplan Sundonesia, ang delegasyon na susundo kay Mary Jane. Sa ating panayam, kinumpirma niyang paglapag ni Mary Jane sa NAIA bukas ng madaling araw. Ididiretso na siya agad sa Women's Correctional Facility sa Mandaluyong. Hindi raw poposasan si Mary Jane. Hindi rin pagsusuotin ng body armor at payak na tatratuhin lamang bilang person deprived of liberty na wala namang dalang threat o banta. Naganda raw ang Bucor ng adobong buaboy at pastillas. Ito rin ang hiling ni Mary Jane na makain pagdating niya sa facility. Ayon kay Katapang, bibigyan ng ilang oras ang kanyang mga magulang, anak at makapatid para makapiling si Mary Jane. Pero binanggit din ni Katapang na sasailalim si Mary Jane sa 5-day quarantine sa loob ng pasilidad bilang bahagi ng protocol. Ang kanyang magiging selda, ang dating kinalalagyan ni Cassandra Leong. Mananatili muna siya ng kulang 2 buwan sa Reception and Diagnostic Center para sa orientation, diagnostic evaluation at initial security classification. Saka siya ililipat sa oras na aprubahan na ng RDC, Initial Classification Board. Narito na rin ang team ng NBI na makakatuwang ng DFA at Bucor sa turnover. Maigpit daw ang billing ng Department of Justice. Bawal mag-selfie kasama si Mary Jane. Gawin ang tama ang trabaho hanggang sa maiuwi si Mary Jane sa Pilipinas. Samantala, alas 12 ng tanghali dito sa Jakarta, Indonesia, Rafi, Connie, isang pagpupulong ang dadaluhan ng mga taga-DFA, mga taga-Bucor at National Bureau of Investigation dito mismo sa Embahada ng Pilipinas sa Jakarta, kasama ang mga opisyal ng Indonesian government para maplansya pa rin yung gagawing turnover na inaasahang mangyayari mamayang gabi. Rafi, Connie. Emilian ba ang dahilan kung bakit kailangan kanselahin yung nakatakdasan ng press conference na inaabangan ng marami tungkol sa pag-uwi nitong si Mary Jane Veloso? Ayon kay Director General Greg Katapang, ang lumalabas na dahilan kaya ni-reset itong press conference na sa halip ay alas 12, ginawang alas 8 dahil napagkasundaan na rin ng magkabilang panig na doon na gawin ang turnover at idiretso na si Mary Jane sa eroplano. Pagkatapos, kasi kung dito pa, Rafi, sa Philippine Embassy gagawin yung press conference at yung posibleng turnover, bukod sa masyado pang maaga doon sa itinakdang oras ng flight, medyo malayo itong kinalalagyan namin. Itong hotel kung saan tayo nakabilat ngayon, nasa halos harapan ko lamang ang Embahada ng Pilipinas. At ang biyahe, yung oras ng biyahe mula rito patungo dyan sa Sukarno-Hatta International Airport, kung saan kami lumapag kagabi, umigit kumulang 1 oras. So para maging planchado na rin yung lahat, pati na yung magiging biyahe, hindi na maging problema. Kaya nagpasya na magkabilang panig na doon na sa airport gawin yung turnover, Rafi. Pribadong eroplano ba ang gagamitin, Emil, o commercial flight? At kumusta ba yung reception? Gaano ba kalaki yung istorya nitong si Mary Jane Veloso dyan mismo sa Indonesia? Okay, dito sa unahin ko muna yung unang katanungan mo patungkol sa kung anong eroplano ang pagsasakyan kay Mary Jane. Isang commercial flight ito. Ang alis ay pasado alas 12 ng madaling araw dito sa Pilipinas. 3 oras higit kumulang yung magiging biyahe at paglapag nga sa NAIA, sasalubungin na siya ng contingent ng NBI at ng Bureau of Corrections at ididiretso doon sa Women's Correctional Facility sa Mandaluyong. Sa iyong ikalawang katanungan, Rafi, kung paano ba tanggapin
ng Indonesian media ang istorya na ito. Abe, ika nga sa lengguwahe natin, pang take one, pang gap one, hindi lang pang headlines. Meron pang follow-up story, meron pang developing story. Mainit na tinatanggap ng mga taga rito sa Jakarta, maging doon sa mga karatig lugar, yung istorya na ito. Katunayan, yung lugar kung saan pagaganapan yung meeting ay doon nga sa Philippine Embassy. Meron ng mga kasamaan tayong mga nasa sa hanap buhay na naroon, nakaposte na sa mga oras na iyon. Hindi lang ngayon, kagabi pa, Rafi. Pagdating natin dito sa Jakarta, marami na tayong medyang nakasalamuha, local, print, broadcast, at tinututukan nila yung istorya ng pagpapauwi sa ating kababayang si Mary Jane Veloso. Meron ba tayong impormasyon, Emil, kung may kapalit ang hinihiling yung Indonesia para sa pagpapauwi dito kay Mary Jane? Walang impormasyon, Rafi, na binabanggit ang mga opisyal ng gobyerno. Mamaya, mabibigyan tayo ng pagkakataon na maitanong yan sa Indonesian government pagharap nila sa press conference na itinakda alas 8 ng gabi hanggang alas 9 oras sa Pilipinas. May atrasado ng isang oras yung oras dito sa Jakarta, Indonesia. So 9 o'clock oras dyan sa Pilipinas hanggang alas 10 yung itinakdang press conference. At yung pagkakataon, posibleng pagkakataon, Rafi, na unang masalyapan ng Philippine media at ng ating mga kamera si Mary Jane Veloso makaraan ng 15 taon. Rafi. Nabanggit nga ni Bureau of Corrections Director General Katapang na halos 2 buwan yung isa sa ilalim si Mary Jane sa orientation at diagnostic evaluation. Dito sa time frame na ito, pwede bang makapiling niya yung kanyang pamilya? At ibig bang sabihin nito, hindi niya makakasama yung kanyang pamilya sa araw ng Pasko? Araw ng Pasko, Rafi, definitely, sinabi ni Director General Katapang, whole day. Though hindi binanggit kung ilang oras, pero whole day. Binigyan nila ng pagkakataon ang magulang ni Mary Jane, ang kanyang ama't ina, ang kanyang mga kapatid, maging ang kanyang mga anak, na makapiling si Mary Jane sa loob mismo ng correctional facility. Pagkatapos nito, pag siya'y sumailalim na doon sa humigit kumulang 2 buwan na pagproseso sa kanya, meron pa rin pagkakataon, bibigyan pa rin ng pagkakataon ang pamilya ni Mary Jane na makapiling ang ating kababayan habang sumasailalim dito sa 55 days na proseso bago siya ilipat sa isang regular facility, yung dating ang selda ni Cassandra Leong. Rafi. Unless of course, bigla siyang bigyan ng clemency ng Pangulo. Magandang balita yung ibinahagi mo. Maraming salamat sa iyo, Emil Sumangil.